sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Dahil po ay magsisimula na po sa ating gawain ngayong gabi nito, sa ating pong tulong pananalangin sa mga nanonood po sa ating live stream. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon. Sige po, awitan po natin ang Panginoon. Himno bilang 3, awitin po natin ang Standing on the Promises sa mga pangako ay umaasa. Lahat ng pangako ng Diyos na Ama. Ready? Say, lahat ng pangako ng Diyos na Ama. Ibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya. Laging sa pangako'y nasa lupa sagana. Mga pangako ni Jesus na biyaya. Lupa sagana. Ako sa tipanin at himala. Ang pangako niya sa sa kabutihan ng Diyos magagana. Tiwala akong nagagipalala. Nakatawin ko ang galang. Lupa sagana. Mga pangako ni Jesus na biyaya. Lupa sagana. Ako sa tipanin at himala sa Panginoon. Lahat ng pangako ng Diyos ay tama. Naglawat lakas ng buhay kong angkin. Siyem sa nalita'y katulungan din. Nang kasamay kaisip. Lupa sagana. Mga pangako ni Jesus na biyaya. Lupa sagana. Ako sa tipanin at himala. Amen. Tuwing po ang ating Panginoon at tayo po ay makikitayo po lahat. At paunahan po tayo sa panalangin ni Ate Dalia. Amen. At minsan po, umitan natin ang Panginoon. Himno bilang 72, hymn number 92. Umitin po natin ang lumaring maganda. Sinapit ko ang lupain. Ready? Say, sinapit ko ang lupain. Lahat ng yaman-yamin. Alam ko na pinili. Buhay ay walang kahambing. Lupain na maganda. Manamis walang kapala. Laging siyang makikita.
Maraming mag-birthday nito June, kaya happy
Sige po, ngayon po ay bukas na po ang ating pulpito. Bago po sa testimony, ano po? Alam mo po, may mga testimony na yan. Yan. Amen. Praise the Lord. Una-una po, nagpupuri ako ng papasalamat sa Panginoon. Kaya rin po ang aming PE program na maging matagumpay po, bagaman ang dami, 100 mahigit. Napakasakit na lalamunan ko, sabay ako pa nagturo. Pero masaya, pagod pero masaya. Napapako yung pagod sa mga bata, maraming bata ang napatanggap. Napakaganda ng aming topic eh. Si Leonard ang nandun eh. Tungkol kaya ng Eva. May mga batang nagtatanong, may mga batang nagsasabi, ganun pala yun. Alam, nalaman po nila kung ano yung history kung bakit tayo nagkasala. May minanang kasalanan kay Adan at kay Eva. Kaya naano po ako doon sa mga bata doon sa kaparaman. Secondly, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Binibigyan niya ako ng lakas bagaman pwede akong tawagin ang babaeng walang pahinga. Ang dami ko pong appointment. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kahapon po, may nangyari pong problema financial. Kaya po yung inang ko, sinaglitan ko lang po siya. Pinalikuan ko. Hindi ko po siya pinalikuan at nilinis ko lang. Kasi po, napunta pa ako ng school. Kasi si Rezi po kasi, magbabayad po sana siya ng isang araw ng graduation fee. Dahil binigyan na po siya ni Tita Minerva niya sa langit sa Panginoon ng 5-7. Pero sad to say, hindi tinanggap ng school. Sabi po sa school, bakit mo unahin mo pang bayaran ng graduation fee samantalang may kulang ka pang tuition fee? Oo nga pala, nawala sa loob po kami ang tuition fee. May tumalaki po, 10,000. Inuwi ko yung bata na baksak ng balita, nag-aalala baka hindi siya makagraduate. Pag hindi ako makabayad ng graduation fee, ng tuition fee, mama, baka hindi ako makagraduate. Noong time po na yun, nadala din po ako. Pero sabi nga po, hindi makakatulong ang pag-aalala, pagkabalisa, pag-iisip. Sabi ko, Panginoon, ikaw na bahala. Ikaw ang gumawa, ituro mo sa akin. Ayoko nang mangutang sa iba na ituro mo sa akin kung kanino ako lalapit ng mga anak ko, paano ko mabuo ko yung 10,000. Talagang nalalaman ako, pero hindi ko pinapahalata kay Rezi na nag-aalala din ako, hindi ako napakali. Kahit marami akong trabaho, ang baka trabaho ko. Nung time na yun, tumawag ako sa anak ko kay Moscan. May pambayad daw sila sa kondo, pinatira mo sa akin ng 5,000. Sabi ko, praise God, may 5,000 na si Rezi. Kasi yung time na yun, dahil na ilang araw na yun eh. Ngayon, nabutas ako ng alikansya ko. Sabi ko, putasin ko lang nga itong alikansya ko. Pagkaman nakukuha ko na po yan dahil ang baon niya, pagka may pipiling. Dapat po, ang alikansya ko, makakamit ko na ako ng 5,000. Nang binutas ko po, mga 1,500 lang ako. Pero sabi ko, okay na rin ako ito, malaking tulong na rin dagdag. Sabi ko, kulang pa rin ng 3,500, pang mabuo pang 10,000. Sabi ko, Panginoon, kanino po ako lalapit? Yan po sa puso ko po kung kanino ako lalapit na dumadalangin po ako sa inyo.
na kami sa school. Pagdating ko sa school, sabi ko, magkano po yung babayaran lahat? 15,400. Sabi ko, sakto, nakabuo ko ng 15,500, basically pa ako 100. Kaya ako, papuli sa Panginoon, nakabayad na po si Racy, ibinigay na po yung ribbon para sa nanay, yung program, ibinigay na po ng school, ako nakahapon. Kaya ako papuli sa Panginoon, gagraduate na po ako sa Friday, nakabayad po siya. Sabi ko, Panginoon, walang imposible sa'yo, last 2 minutes, kahit gaano malaki man yung pera yung binuo mo, salamat sa Panginoon. Talagang nakikita ko bumibili siya sa buhay namin. Then, pangalawa po, nagpupuri ako ng nagpapasalamat sa Panginoon. Yung si Ryan po, lumuwas po siya ngayon. Tumawag po kagabi yung company. Nagpigis po siya ngayon. Pakipag-pray po. Dapat po doon muna siya ng 2 days, ayaw po namimiss daw po ng anak. Kaya umuwi po siya, luluwas na lang daw po siya ulit. Nag-produce na po siya ngayon at hinintay na lang po yung visa at sa prayer na po. Makakaalis na po yung anak ko, hinintay na lang po yung visa niya. Yari na po yung produce, nakapasa na po siya. Kaya papuri sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako ng isang araw po si Racy po, lumuwas din po siya para sa PT training. Salamat sa Panginoon, pinupay niya po yung pera ng pagbayad na 1,000 at saka 2,000 na pagkasayo. Sabi ko, pagkasayo na lang yun. Dahil mahal po pagkasayo na yun. Nakaluwas na po siya at nakauwi po siya. Salamat sa Panginoon na ipasagay yung PT. Salamat din po sa Panginoon na nag-training po siya na simango. Kailangan na matulog. Tugo. Kasi salamat sa Panginoon, isa po siya sa napili ng school. August po, maaawal na po ang kanyang seaman po. Salamat sa Panginoon, pinuwait din po yung pagbayad noon, 2,000. Ang po problema nyo na lang po yung pamasahin niya po pangluwas para po kunin ang kanyang seaman po. Kaya po, salamat sa Panginoon. At ang isa pa pong pinapasalamat ko sa Panginoon, 2 bulan po ang kukunin, nasasampa ng dugo, may agency po sila. Nagpupuri ako, nagpapasalamat sa Panginoon. Sa 2 po ngayon na hindi na po sila mag-OGT. Kasi noon po may OGT po yung si Rayan, naka 70,000 po kami noon. Ngayon po wala na OGT. Namili lang po si Sir Soto ng 2 po, napapasampa rin sa tugo para mag-training doon, magkaroon ng experience. Isa po si Racy sa napili at isa po siya sa ginawang leader. Siya po ang leader sa 20 katao na pinili. Kaya sabi ko, wow, anak ka. Ang lakas mo yata sa school. Kaya salamat sa Panginoon, isa po siya sa napili at sasampa po siya by September. Makasampa po kami pag-pray po para po makapagtrabaho na rin po yung anak ko si Racy, makakuha ng experience. Then, nagpupurit ng papasalamat din po ako sa Panginoon sa 30 years na pagsasama namin ni Anthony na ups and down, away, bate. Nakakala ko magkakahiwalay kami na meant to be talaga. 30 years na po kami noong June 10 sa biyaya ng Panginoon. 30 years na kami naglolokohan. Salamat sa Panginoon at pinabayan niya kami. Pinaghanda po kami ni Ray at ng gabing yun. Salamat sa Panginoon. Sa 30 years po na yun, ngayon lang po sinagot, noong 1 taon lang po sinagot ng Panginoon ang aking dalangin para sa asawa ko. Kaya totoo nga po na yes, no, wait. Maghintay tayo. Gaano man katagal, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Kasi sa loob ng 30 years na yun, talagang pinag-aawayan namin ay inom. Panay inom. Pero po, sinagot na ng Panginoon. Inalis po kay Anthony ang pag-inom na naging totally na nagsuko siya ng buhay. Ngayon po, kahit may nagiinuman, hindi po siya tumitigil, hindi siya nakikitagay, hindi na siya bumibili pagka sa kwarto.
din po ako nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pagpapalang gabay niya sa amin. Alam ko po, ang anak kong dalawa, siya naman po problema ko sa pag-inom, hindi po kailasan niyo yun. Pero hindi po nawawala ng pag-asa ang puso ko. Dahil laging may hope sa puso ko. Laging may pag-asa. Si Anthony, 30 years, sinagot, alam ko, sasagutin niya rin ang dalangin ko na yung dalawa kong anak eh. Iyalis na rin yung vision yun na pag-inom. Hindi po natin maaalis yun. Ayoko rin po silang husgahan. Ayoko rin po pero alam ko, ang puso ng mga anak ko ay nasa Panginoon. Dahil meron silang takot, nananalangin sila, bago sila umalis, bago sila biyahe, nakikita ko nananalangin. Si Racy po, bago lumuwas, sabi ko, mag-pray muna siya. Sabi niya, Mama, nag-pray na ako. Kahit hindi ko sabihin, nananalangin ako. Kaya, salamat sa Panginoon na bata pa lang, alam ko, dinadala ko sila dito. Si Ryan, nagkukuha pa dito ng bata. Alam ko, may nakatanong sa puso nila na salita ng Panginoon. Lagi pong may pag-asa sa puso ko. Lagi may hope na nobody's perfect. Hindi naman perfect ang ating mga anak. Talagang dumarating po sa puntong maliligaw sila, sa puntong meron bisyo. Hindi po natin pwedeng husgahan yun. Ang Panginoon po ang mag-aalis mo. Kaya salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon. Yung CT scan po ng pamangkin ko is normal. Yung Titi Maricel po, mag-CT scan po, pakisama po sa prayer. Salamat po sa lahat ng biyaya na binibigay ng Panginoon, sa lahat ng hiling, dahil at higpit ng aming puso, Kanya akong inaalalayan, tinutulungan, bagaman pagod ang katawan lupa, pero ang Holy Spirit ko ay pinapatatag niya. Salamat sa Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa lahat ng mga gawain ko sa church, yung mission ko po sa church, na gagampanan ko po ito na sa biyaya sa tulong niya. Kung hindi po dahil sa Kanya, hindi ko po ito makakaya. Kaya sa Kanya po ang mataas na papuri, pasasalamat. Thank you, Lord. Amen. Muli nga po ang pagpapuli ng Panginoon. Ayun. May tumatayo na. Bagay po natin. Brother Boy. Ako daw sa lahat, papasalamat ako sa kanya. Umabot ako ng 60 years old. Kaya minsan, malalang paramdam. Papasalamat ako sa kanya dahil ngayon, patuloy tayo ng kanya sa kanya. Patuloy pa rin yung pagkakamit. Lakas. Yung ministeryo yung binigay niya sa akin ngayon ay nawa ay patuloy yung magamit makasalamat din ako dahil yan ang yung anak ko nag-aaral lahat sa biyaya ng Panginoon minsan hindi pa lang sa nagagawa yung needs nila. Sa totoo lang, hindi ako kumikita everyday. Ang kumikita sa buhay ay 3 months, 4 months. Tapos yung sa mga mga delivery. Yung everyday, yung may pang-araw-araw na umaga. Kasi yung gasa sa araw-araw. Salamat sa Panginoon na ilay ko yung pangangailangan namin sa mga paman. Patuloy ko na sa Panginoon sa physical. Kasi yung age 60, sabi ko iba yung pakiramdam sa katawan. Hindi pa alas nung nasa 40 ako, iba yung lakas ko nung sa iba. Nararamdaman ko sabi ko, iba na. Kaya minsan pag napakot ako, tigil talaga ako. Hindi pa alas nung talagang tuloy-tuloy ako kahit na mainit. Higil-higil na. Pero ngayon, sabi ko, medyo magpapataan ako kasi
ano lang tayo ng service na dali naman ako. Biyaya na pa kayo, no? Wala pa mga maintenance na hindi ako papacheck up. Siguro pag check up ako, magkaka-maintenance talaga ako. Kaya minsan, ayaw ko pa-check up para wala akong maintenance. Yun lang sa akin, ilang mga pako, yung gap, sa yung yun lang pero yung sa yung high blood, wala pa kasi magano, hindi na ako salamat sa Panginoon dahil patuloy kaming ginagamit sa dito sa church. Kaya sabi ko sa mga anak, enjoy na natin na nandito tayo. Kasi hindi natin alam kung yung medyo din tayo palabas dito. Kaya mag-enjoy na tayo na nabibigyan ng church. Salamat sa mga prayers, sa mga nanalangin, bumati. Salamat po sa inyo. Bagamat hindi rin nararamdaman. Siguro magkakaroon yung isa. Mararamdaman. Salamat po ako. Follow na lang. Sige po, meron pa po ba? Salamat sa Panginoon. Tawagin natin si Angela. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming bagay na dapat kong ipagpasalamat sa Panginoon. Una sa lahat yung natapos ko sa last full year is naging mabigat at mahirap po talaga isang iyak talaga. Ayun, may isang subject na talagang bumatak pababa. To the point na kung ibabagsak ko siya is magpa 5 years ako sa college. And ayun po, talagang pinag-pray ko siya. Binigay ko lahat sa Panginoon kasi yung last chance na binigay sa akin, ganun pa rin, hirap pa rin po. Pero sa pagpapalala ng Panginoon, naging maayos ang lahat. Kinaya ko, tapos nahanap siya ng mga naunang grades. And ang prayer ko lang nun is, huwag akong mawala sa ministry. Ayun po yung prayer ko. Tapos hanggang sa, huwag na lang akong bumagsak, Lord. Pero sa kabutihan ko ng Panginoon is, mas inangat niya pa po sa sister yung binigay niya sa akin. Ginawa niya po akong president sister nitong second sa So, lahat po yun ay siya lang yung nagawa. Then, nagpapasalamat din po ako sa kanya kasi nagkaroon po ng SAP yung school namin, which is Student Incentive Program po para sa lahat ng mga academic achiever ng buong PPSU. And, isa po ako sa mga nag-rank na nag-top sa buong BPSU na nabigyan ng mga incentives. So, papuri po sa Panginoon sa biyaya ng yun. Then, nagpapasalamat din po ako sa natapos namin mid-year class. Nakatapos na din po ako ng 2 subject at ngayong bakasyon. So, tuloy-tuloy po talaga yung pag-aaral. Alangan yung bakasyon. This week lang po yung pahinga namin. Tapos, pasok na ulit sa Lunes. Ngayon, hindi pa po
kasi napatuloy ng pinagkakatiwala sa amin. Ayun lang po naman sir. Ano po? Ayan po yung pinakamaganda kong anak na babae. Isa na po. Ayan po. Mga time nga po dati, talagang pinaubayan ko yan sa Panginoon. Talaga. Butihan mo ng Panginoon ngayon. Kasama pa natin na tingnan po natin yung patubay ng Panginoon sa kanya. Sige po, meron po ba? Susunod ko naman. Baka maumay sila. Sige po, tayo magsitayo na po lahat. Nakawigit po natin ang ating conduction. Amay mapulihan, anak Espiritung Banal, nang magkataong kilala, at sa pananalo po tagalog po, ganun po si Ate Bobby. Ngayon sa matapalang gabi po sa atin, lagi po ako nakapagod po.
your word. How beautiful are the feet of them to know. Father, I have heard your voice where you lead me, I will follow My eyes are open, my God is in control. I will give my all for the Master's Amen. Ngayon po ay hinandaan po natin ang ating pong pusat isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos na ihahatid po sa atin ang ating pong punong diakono po. Tawagin po natin, Chief Deacon Ronald. Amen. Thank you, Kuya Kaba. At salamat sa mga testimony. Nakikita natin testimony kilos. Ano po? Kaya nga sabi po ng kasabihan, habang may buhay, may pagsubok. Baka hindi po ang buhay mo tayo may pagsubok, hindi tayo extended yan. Kaya dapat ay tuloy lang tayo. Habang may pagsubok, tuloy lang tayo. Kaya nga sabi, habang may buhay may pagtitigas. Dahil may pagsubok, meron tayong titisi. Nag-aaras na ako naman. Okay. Para po sa ating pag-aaral ngayon ng salita ng Panginoon, noong Sunday ay sa aming mga kalalakihan ay napagkulit-ulit po namin yung Psalms chapter 23, yung patungkol po sa nasabi ko ng ating Panginoon ay ating pastor at hindi tayo magkakita. Tapos nung ating gospel naman ay Psalms pa rin. Pinagkulit-ulit po natin yung Psalms 1. May inalagulad naman tayo sa isang puno na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Ito ay nagbubunga at nagbubunga sa kanyang pangako. At ngayon naman sa Psalms na rin po tayo, isa rin po sa pangako ng Panginoon dito po sa Psalms chapter 55. Basahin po natin Psalms
sabi po diyan ay ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanyang aalalayan ka. Hindi niya titiising makilos kailanman ang marugi. Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. Tayo po yung namin. Nakilala namin Diyos, ngayong gabi, sumama po kami sa aming pag-aaral. Salamat po sa inyong salita na nabibigay po sa amin ng kalakasan, nabibigay po sa amin ng pag-asa, Panginoon, na pagpatuloy ng buhay. Salamat na Panginoon Diyos ngayong gabi nito. Samahan mo po kami sa aming pag-aaral. Bagamat sa katotohanan ng buhay, ay marami kaming pinagdadaanan, marami kaming pinapasan, marami kaming pinagtiisan, marami kaming Panginoon na mga bagay na nagpapahirap at nagpapabigat sa bawat isa po sa amin. Ngunit salamat, meron kang pangako na kailanman, Panginoon, ay hindi nagkukulang ang inyong salita. Panginoon, salamat po ngayong gabi. Samahan mo po kami at bless mo ang aming pag-aaral. Kung ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, hindi po tayo magpapakahabayan mga kapatid at wala po tayo pansin kaya utilisan po natin ang ating pag-aaral para hindi naman po kayo magutom. Tupipado na raw, sabi ni Kuya Carlo. Hindi naman tayo namimihit. Pero kung may darating sa kinaharap, mas mabuti. Baka sa gentle. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay ipagkatiwala ang pasan sa Panginoon. Gaya ng sinabi ko sa ating verse na podcast, your burden upon God. Pagkatiwala ang ating pasan. Ito pong Psalms o mga awit na chapter 55, ganito na binasa po natin, ay isang paanyaya ng Diyos mula sa banal na kasulatan na nagbibigay ng kagaanan at katiyakan sa buhay. Isang talata po na may lalim at may lakas na kayang pasiglahin ang ating mga puso at dalhin tayo sa matatag na pananampalataya at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Kailangan natin yung mga ganyang mga paalala. Kasi po mga kapatid, ang ating buhay ay pabago-bago. Minsan magaan yung ating buhay. Puno ng tagumpay, maraming kasiyahan, pero may mga panahon na ang ating buhay ay parang mabigat. Nakakaramdam tayo ng takot, agam-agam. May pag-aalala sa ating buhay. Sa panahon po na nahihirapan tayo, sa panahon na nasa kagbibuan tayo, ay may pagkakasakit. Kanino tayo kakapit? Kaninong tulong yung ating aasahan sa pagkakaroon ng mabigat na pasan sa buhay? Problemang pinansyal. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng solusyon dyan po. Pagkabigong emosyonal, marami yan. Marami hindi po exempted ang Kristiyano dyan. O kaya pagdadalamhati at panghihina ng loob at maging panghihina sa ating pisikal na kalalagayan o sa kalituhan at takot sa buhay. Sino ang ating pagkakatiwala? Ang sagot po, ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang ating matibay na salita. Ngayon po tingnan natin ang hindi lang paanyaya at payo, kundi pagbibigay katiyakan at pangako ng Diyos sa mga nagtitiwala at sa mga nananalig sa Kanya. Ang sabi po ng ating talata, ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at Kanya aalalayan ka, hindi niya itiising makilos kailanman ang umati. Kung natin po aaralin ito pong talata na ating binasa, kung titingnan po natin ang background po niya, ay makikita po natin dyan sa book of, sa
Psalm 55, kaya nga kung ating aaralin lahat to ay makabahaba ito dahil halos buong chapter to. So makikita natin ang background niya. Una po sa lahat, ang may akda ni Paliwanag ko ni si King David. Ano po? Makikita natin dito, sinabi niya, alam niyo ba si King David, akala natin kung hari ay okay na, tagumpay na, lahat na sa kanya na. Pero tumating din sa punto ng buhay niya, yung pinakamabigat na bagay na naranasan niya. Kaya makikita natin dyan yung sinabi doon, no? Kaya sinabi niya, ilagak natin ang ating pasan sa Diyos. Dito po sa verse 1, makikita natin, sabi dyan, tingin mo ang aking dalangin, O Diyos, at huwag kang magpupuli sa aking pananaig. Ibig sabihin natin, parang natin ni David na parang ang Diyos ay malayo sa kanya, nakapupuli. Doon sa panahon na talagang bigat na bigat po siya. Ang sabi po ng verse 2, pakinggan mo ako at iyong sagutin ako. Ako'y walang katiwasaya. Imagine niyo, ano? Ako'y walang katiwasaya sa aking pagdaramdam. At ako'y dumadaing. Dahil sa tinig ng away, dahil sa pagtigati ng masama, sapagkat sila'y naghagis ng kasamaan sa akin at sa galit ay inuusig nila ako. Verse 4, makaba po yan. Ang aking puso, dito parang mga mensahe, makikita na natin yung mga nararanasan ni David, ano? Ang aking puso ay nagdaramdam na mainam sa loob ko. At ang mga kakalabutan ng kamatayan ay nahulog sa akin. Katakutan at panginginig ay dumating sa akin. Isang matapang na lalaki pero nararanasan niya ngayon yung katakutan, nararanasan niya yung panginginig. Kaya sabi niya, at tinakpan ako ng kakilabutan. Verse 6. At aling sinabi ko, kung ako'y nagkaroon, ito, ng mga pakpak na gaya ng kalapati, lilipat nga ako at magpapahinga. So, ibig sabihin sa tindi ng ano niya, gusto niya magkaroon na siya ng pakpak para makalipat at makaiwas, makalayo sa problema. Sabi ng verse 7, narito, kung magkagayo'y gagala ako sa malayo, ako'y titigil sa ilang. Ako'y magmamadaling sisilong mula sa malakas na hangin. Ipahamak mo, O Panginoon, at lululin mo ang kanilang hika, sapagkat ako'y nakakita ng pagdadalas at pag-aaway sa bayan. Verse 10, hanggang 40 po yan. Araw at gabi ay nagsisilingin sila sa mga puta, kasama ang mga kahirapan ay nangasa gitna rin niyoon. Kasamaan ay nasa gitna niyoon, ang pagbigati, ang pagdaraya ay hindi humihiwalay sa kanyang mga lansahan. Sa verse 12, sabi po diyan, sapagkat hindi kaaway ang lumutuhangin sa akin. Akin nga sanang nabata, ni hindi rin ang nagtatanim sa akin, ang nagmamalaki laban sa akin. Nagtago nga sana ako sa kanya. Verse 13, sabi diyan, kundi ikaw. So, ibig sabihin, yung mga kaaway niya, yung mga kalaban niya, hindi po yun ang nagpapabigat sa kanya. Ito yung mas nagpapabigat sa kanya. Sabi niya, kundi ikaw, lalaki na kagaya mo, aking kasama, at aking kaibigan mali niyo. Hindi yung problema niya mga kaaway niya na nasa paligid niya, yung mga kalaban nila. Pero ang mas matindi na nagbigay sa kanya ng dalaman, ng bigat ng pasama. Kundi ikaw, sabi niya, lalaki na kagaya ko, aking kasama. Di ba yun pinakamasakit? Yung kasama mo, yung matalo mong kaibigan, pagtaksilan ka. Sabi diyan sa verse 14, tayo ay maligayang nagpapayuhang magkasama. Ang ganda ng mga experience nila. Tayo ay lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Panginoon o sa bahay ng Diyos. Pero dumating ang punto na siya po ay dinalikuan. Siya po ay tawag nito, binetray po.
Hindi po binanggit yung pangalan dyan, ano po, pero sang-ayon po sa mga mas maraming komentary at tinutukoy ni David dyan ay si Ahithophel. Yung kasama niya noon. Kaya hindi yung kanyang anak niya si Absalom. Alam niyo po si Absalom, gusto niyang parang sa Senado ngayon, ano? Nag-aagawa ng kapangyarihan. Ganun po ang nangyari. Nagrebelde yung kanyang anak niya si Absalom. So mga kapatid, napakabigat ng dinaranas ni David sa pagkakataon ito. Makikita natin kung gaano kahirap, kung gaano siya nagdadalaman. Kaya po yung pasan niya hindi lamang physical, maging emosyon. Physical and emotional. Napakahirap kasi kahit hindi niya masyadong hinihila yung mga sa labas, pero sa totoo lang, mabigat din yun, laban din yun. At lalo matindi yung emotional ng naranasan. Kasi masakit yung pagtaksila. Yung alam mo, inaasahan mo, kasama mo, pagkatapos ay tatalikuran ka. Iiwan ka. Maraming kayo. Yan po, inaranasan po ni. Pero makikita natin sa kanya, sabi po ng verse 16, tungkol sa akin ay tatawag ako sa Diyos at iniligtas ako ng Panginoon. Sabi maganda kay David, no? Sa hapon at sa umaga at sa katanghaling tapat, ako'y dadaing at didig at kanyang didigin ang aking ibig. Para DCAS yan, mula umaga, kataling hanggang DCAS yun. So ganyan po ginawa niya. Walang tigil yung kanyang pagdaing. Alam niyo, kung lilipat niya sa verse 56, ganun pa rin. Ibinibigay niya, nilalagak niya sa Diyos yung kanyang diwala. Tuloy po tayo. Kaya nga po mga kapatid, yung ating puntos ngayon ay kukunin natin doon sa talata na ating binasa. Ano po, yung verse 22. Una po, makikita natin dito. Ang title ka po natin ay ipagkatiwala yung ating pasal sa Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po na ating tingnan. Una, number 1, ang Diyos po ay may paanyaya. Ang paanyaya ng Diyos sa mga may pasan. Meron siyang imbitasyon. Ang sabi nga ng verse 22, letter A, ilagay mo ang iyong pasan. Ilagay mo ang iyong pasan. Kanino? Sa Panginoon. Cast thy burden upon the Lord. Huwag po natin pilitin kayanin yung bigat. Kahit anong gawin natin, hindi natin kaya. Kaya nga, dito makikita natin yung pagpapakababa natin. Kaya nga, ang Panginoon nag-aanyaya na ibigay natin, ilagay. Ano yung sabihin ng cast? Ibig sabihin ay, ibigay mo na sa Panginoon, ipasa mo na sa Panginoon. Huwag mo nang kaglayin yung bigat na yan. Pagkamat ang mananampalataya ay gumagawa ng sarili niyang mga paraan. Pero mga kapatid, mabibigo po tayo. At tanging dapat lang natin gawin ay ibigay natin sa Diyos ang ating bawat pasan. Sabi nga po, yung ating Panginoon, alam niyo po ba kung ano yung pinakamabigat ng pasan-pasan natin dati? Yung kasalanan. Imagine ninyo mga kapatid, na kayang bitbitin, na kayang dalhin ng ating Panginoon ang buong sala ng sanlibutan sa kanyang balikan doon sa cross. Kung nakaya niyang bitbitin yan, buong sanlibutan, yan pa kayong mga pasan natin na napakasimple na lang yan sa Panginoon para hindi niya kaya. Kaya napakagandang halimbawa yung footprint in the sand, di ba? Yun po ay isang, alam na mga ating istorya yun, hindi na po lang, pero ang ganda istorya. Sabi ko nga sa inyo, ang buhay ng isang Kristiyano pagkakago, may panahon na matagumpay, may panahon na masaya tayo kasama ang Panginoon, pero may panahon na dinaranas natin ang bagyo, dinaranas natin ang hirap, pero ang akala natin, iniiwan tayo.
Pag masaya sila, dalawang bakas. Pero parang yung panalangin sa David, hindi mo, huwag mo i-complete. Parang ba sa pakaramdam niya ay malayo na ang Panginoon sa kanya. Pero sabi niyo also fulfill in Isaiah, yung bakas na yan na nakikita mo na lang sa panahon, marami kang problema. Sa panahon na bigat ka, hindi na ikaw ang kumakarga niya. Reply ng Panginoon, ako na ang kumakarga sa iyo. Ang paanyaya ng Diyos sa mga may pasang, kailangan lang po natin pagtitiwala. Bigay natin, ilagay natin, ibig sabihin niya talaga, huwag na po natin taglayin pa. Pangalawa, ang sabi rin po ng, yan talata na yan ay kahuwig ng 1 Peter 5:7. Di ba? Nakita niyo. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Na inyong ilaga, na inyong ibigay sa Kanya ang lahat ng inyong kamalisahan sapagkat kayo'y pinagmamalasahan niya. Ang daming gandang pangako ng Panginoon. Bakit pinipilit natin buhatin na hindi natin kaya itipilit? Pinipilit natin pasanin na hindi natin kaya pasanin. Sabi ng Panginoon, ang panganyaya ng Panginoon, ilagan natin yung ating mga pasanin. Sabi nga ng Matthew 11:28, magsiparito kayo sa akin, kayo lahat na nalapapagal at nangabibigan ng luha na kayo ay akin. Isang paanyaya ng Panginoon. Kung ikaw ay pagod na, kung ikaw ay bigat na, bakit hindi mo pagkatiwala sa Panginoon na siya nagbibigay ng tunay na kabayan niya. Pangalawa, hindi lamang yung paanyaya para sa mga nabibigatan, kundi yung ang katiyakan ng pangako ng pag-aalalay ng Diyos. Ang katiyakan ng pangako ng pag-aalalay ng Diyos. Verse 1 pa rin po, letter B, sabi po niya, at Kanya aalalayan ka, and He shall sustain thee. Ano po ibig sabihin ng sustain? Susuportahan ka, bibigyan ka niya ng lakas, sasamahan ka, gagabayan ka. Ang Diyos po ang nagbibigay ng lakas. Ang sabi nga po ng Isaiah 40 verse 29, siya ay nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increased strength. Ang sabi rin po ng Philippians, ibig sabihin ng sustain, bibigyan ka niya ng kapayapaan dahil siya umaalalay sa iyo. And the peace of God, sabi po ng Philippians 4:7, and the peace of God which passes all understanding shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso. Kasi pagka marami kang bigyan, marami kang problema, paghapag na baghapag ang ating puso. Ang pangako ng Diyos, yung siya, ginagamit po yan. Ibig sabihin niya, sure yan, sigurado. He shall sustain. Bibigyan ka niya ng kapayapaan, ng pag-iisip, ng puso. Hindi lamang ng lakas, hindi lamang ng kapayapaan, bibigyan ka rin niya ng pag-asa. Sabi sa Romans 15:3, puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yan po yung sabihin na He will sustain you. Pagamat yusin natin yan, ilagay po niyo sa Kanya yung ating pasanan. Kung minsan,
In-interpret ng Panginoon na hayaan ka doon sa mabigat na problema ngayon. Bagamat nangako siya na kung tayo lalapit, bibigyan tayo ng kapayapaan. Pero ang maganda at isang nakakatuwa doon sa pangako ng Panginoon, kahit bigat na bigat ka, yung ikaw ay kanyang nakakalain. He shall sustain you. Last, para po sa ating last part, ang pangako ng Diyos sa mga manunod. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon, kung ikaw ay nananalig sa Diyos sa kanyang pangako, sa kanya ang pangako ng Diyos sa mga matuwid, doon sa last part niyan, let us see, verse 22. Verse 1 kayo na sinasabi ko. Verse 22, doon pa rin sa ating talata. Ano sabi niya doon? Hindi niya titiising makinos kailanman ang malumit. Oo, maraming bigat, maraming problema. Pero hindi ka hahayaan ng Diyos na mabuwa. Hindi ka hahayaan ng Diyos na makinos sa problema. He shall never suffer the righteous to be moved. Dito pa sa ating ikatlong punto ng ating mensahe, ang pangako ng Diyos sa mga matuwid, minsan o madalas, hindi talaga tayo nakakaiwas sa mga problema. Sa iba pa nga, bagyong problema, yung pinagtatakalan nila, yung nararanasan nila, sabay-sabay. Yan ang mabigat. Parang ito kay David na sabay-sabay. Mula sa kasama niya doon sa loob, kaibigan niya, anak niya. Problema sa pamilya, problema sa kabuhayan, problema sa kalusugan, o kaya problema sa kaibigan. Kapag pumapasan tayo ng mabibigat na pasanin, minsan, pakiramdam natin, na, bagsak na. Para bang matutuluyan mo tayo ng problema. Pero sinabi dito sa ating talata, sa huling bahagi ng ating main verse, na ating pinag-aaralan, may pangako ang salita. Kailangan nating panghawakan, lalo na po sa panahon na nakararas tayo. Ano po sabi? Hindi niya ipahihintulot. Hindi niya pahihintulot ang makilos kailanman ang matuwid. He shall never permit the righteous to be moved. Parang pala tayo isang pulong kahoy. Parang yung inalibuawan ni Kuya Sito ng Sunday. Para tayong isang pulong kahoy na nasa gitna ng malakas na bagyo na nakararanas ng malakas na ihip ng hangin. O kaya malakas na tukulan na parang mawawali yung mga sanga. Pero matibay na ugat. Hindi natutupa. Nakaugat sa matibay na lupa. Hindi makilos kasi po ang Diyos mismo ang relasyon. Kapag lumalakad tayo matuwid o naaayon sa katuwiran ng Diyos, ang ating uri ng pamumuhay ay naaayon sa Panginoon. Ito yung pangako dito, hindi tayo hahayaan. Baka kalayo sa lahat sa mga nagtitiwala. Ang tiyak na pangako ng Panginoon, hindi tayo hahayaan. Tayo ay mag-ingat. Hindi tayo hahayaan. Tayo ay magabat, pinentermit ng Panginoon yung pagsubok. Parang nangyari kay Job. Pinagpapala mo yan. At niya, pinagpapala mo yan. Kaya siya nagpapatuloy sa iyo. Yung pagsubok pinagpapala ng Panginoon. Pero hindi yung pinahintulutan. Nasaktan. O gawin ang buhay. Ang Kristiyano po ay hindi exempted sa pagsubok. Hindi exempted. Pero ang iyan, hindi po niya pinag-graduate na kaya-kaya. He never
Salamat po sa pangako mo. Kagaya ni David, hindi po siya naging exempted sa maraming pasang sa buhay. Ngunit nagagala sa kanya, hindi siya nawalan ng buhay. Ito na nagtiwala sa kanya. Diba ngayong gabi ito, Panginoon, ang bawat sa amin, kung meron mga pasang-pasan na pinapagkain na namin kaya, pinapagkap parang na bukwal na kami, Panginoon. Salamat sa paalala mo ng gabi, meron pang pangako na ang bawat naglalagang magtiwala sa iyo ay hindi mo bawat nagtiwala sa iyo ay hindi masasama yung iiwan. Maraming salamat po Panginoon sa mga sali na pinaswatan ngayong gabi. Pinaubayan ko namin sa iyo lahat ng bigat ng aming buhay. Lahat ng problema namin. Mabibig dito po ang problema namin Panginoon sa iglesia. Problema sa kapatid at problema sa kaibigan. Pinaubayan ko namin sa Pilipinas namin. Ngayon po ang pahala. Kaya po ang virus at buwan sa amin. Papuri po sa iyo Panginoon. Ito po ang pangalan po ng Jesus. Okay? Maraming po. Maraming po. Amen. Narinig ang salita ng Diyos. Okay, nagkaman na po tayo sa ating pananalangin. Ngayon po ay lubos po tayo. Simulan na po natin yung pagbibilang ng ating amen. Sama-sama na po. 1, 2, 3, 4. Sila
Simula na po natin kay Ate Talet, kay Sister, Thank you pong prayer request, si Ma'am Bel, Bella's jobs, long life, Lord's guidance, easy life, knowledge, wisdom, everyday life, academic life, God's protection, God's intentions, and guidance, Lord relationship, si Nanay Bernie, spiritual, physical, mga daw niya, pag-aaral, kaya po wala si Nanay niya, binando po niya, tapos na po yung kaibigan niya Diyos. Kaya po namin ang ingatan sila sa biyaya. Okay, yung verse ng pangalay, kaya malapit na. Okay po, kay Ate Jenny. Ay, ito yung ano niya. Ano yung papa. Ate Jenny naman po sa brother Jojo, Edgar, family safety and good health, or sa family. Tapos si brother Edwin Curtis. Prayer request niya, naway manalangin mo rin ito kami sa bahay. Ati naman po, si brother Nigel. Patuloy na gabayan ni Lord sa pag-aaral, good health, and music. Sa music daw. Ako po. Sigan po namin Sis Princess Apuli Alaga. Okay, sa Angelica naman po. Growth of Faith, Action from Arm, Brother DJ News, Big Hope for the Poor, and Struggling. Saka si Brother Silgram, Creator, Praise My Hope, Ati naman po, Tatay Bordel, and Papa, Health, Long Life, Time, Glory, Brother Johnson, Sister God, Tatay Bordel, and sige po, prayer request po, transfer po.
ibigay mula sa iyong paanyaya ng ilang Diyos. Dinala mo kami sa iyong bahay upang sa ganitong pagtitipon po natin. Ikakan mo at hati mo na. Alam namin na ilang Diyos ang ginawa namin ay hindi na wala ng kapuluhan, kundi ito'y naging pakuluhan. Alam namin na ilang Diyos at nalulugod ka kapag kami mga anak mo ay nagtitipon-tipon sa isang layo din na sambahin ka at papurihin ka ng ilang Diyos. Salamat po sa iyong mga salitang nahayag na ikaw may sabi, Panginoon, hindi po kami titisi na makilos, Panginoon. Ano man ang aming kakaharapin, andyan ka, Panginoon, upang kami alalayan, hawakan ng iyong mapagpalabong mga pamana. Panginoon, salamat po sa amin yung palamang dakilang Diyos ay may sapat ng mensahe upang maibularas namin, Panginoon, sa iyo ang pagpupuri at pagpapasalamat po. Salamat sa kadakilaan mo, dakilang Diyos, muli sa gabi po ito ay ang presensya mo, Panginoon, na lagi sumaamin. At ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu ay naramdaman namin, Panginoon. Pinatagpo po kami, pinausap po kami sa pamamagitan ng iyong mga sentang ibinigay po, Panginoon. At katuruan mo kami patuloy namin dito, panghawakan, upang ang aming pananampalatayang di mahina at magpatuloy na maging matatag po ito, Panginoon. Sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon, walang pagbabago. At tulad ng iyong ginawa, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, na kailanman hindi napabaya po sa amin. Salamat po sa mga prayer request namin idulog po sa iyo, sapagkat ito ay kailangan ng aming mga kapatid at kahilingan po nila mula ito sa kanilang mga po. Ipagkaloob po, Panginoon, ng iyong tugon o katungunan, Panginoon, o kasagutan man sa mga kahilingan nila, Panginoon. At umaasa po kami sa pagkatulaw lamang po at siyang makapagbibigay ng lahat po ng ito para sa kanila, Panginoon. Salamat po ngayong gabi, patuloy ka namin itinataas, tinadakila, at ang lahat po ng ito ay aming muling pinagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon si Jesus at sa pag-uwi namin at muli mo kami hawakan ingatan hanggang sa makarating kami sa kanya-kanya namin mga taan. Sa iyo, mataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Pero kanya